with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programa naghatid ng tamang impormasyon at serbisyo dito sa DWBL 1242 kHz at sa ating magandang umaga po sa mga ating followers po sa Facebook at sa YouTube, dito po sa Hilda of Agaran Serbisyo Lady, at syempre po sa mga nakikinig po sa radyo. Magandang umaga po. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:10 na umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Isa na naman napakalagang usapin ang ating nabanggit kanina, ang ating tatalakayin ngayon na may kinalaman sa tubig ng isang pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino. Nababalitaan natin ang patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Dam, na siya pangunahing pinakukunan ng supply ng tubig na malaking bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Kasabay dito ang babala ng mga eksperto tungkol sa posibilidad ng pagdating ng isang matinding Super El Nino na maaring magdulot ng mas matagal ng tagtuyot at hindi pa makakaapekto sa ating supply ng tubig. Ano nga ba ang tunay na kalagayan? Dapat na bang tayo mag-alala? Handa ba ang ating pamalaan at mga water concessionaires sa posibleng epekto nito? At ano-ano ang mga hakbang na ginagawa ng Maynila Water upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo sa kanilang mga customers sa kabila ng mga hambog na ito? Higit sa lahat, ano rin ang magagawa natin mga mamamayan upang makatulong sa konserbasyon ng tubig at matiyak na may sapat na supply, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Kaya upang masagot ang mga mahalagang tanong na ito, makakasama natin si Engineer Rex Calderon. Siya po ang manager ng Water Supply Operation mula po sa Maynila Water. Magandang umaga, Engineer Rex Calderon. Good morning po, Doc Hilda. Dinig naman po yung audio ko. Yes po, malinaw po. Morning po. Magandang umaga rin po sa lahat po ng listeners ngayong umaga. Ngayon po, Engineer, nasa critical water level na ang Angat Dam. Sa tingin po ba ninyo, makaka-epekto ba sa pag-supply ninyo ng tubig sa inyong mga customer? Yes, opo. Umabot na po sa critical level ang Angat Dam, no? Pero ina-assure po namin right now, stable po ang ating water supply sa West Zone. Mahalaga yung Angat, no, dahil ito pa rin yung main raw water source natin. Pero hindi lang naman Angat yung basihan natin ng operation. Araw-araw nagmo-monitor po tayo continuously ng ating demand. Yung iba pa pong factors na nakaka-affect sa ating water service, kagaya nga po ng demand, yung raw water quality natin, yung production ng ating mga treatment plants, yung reservoir levels natin, yung pressure management na ini-implement natin sa distribution network para po kung sakaling kailangan ay makakapag-adjust po kami kaagad. At pero sa tingin mo, Engineer, may posibilidad ba magkaroon ng water interruption kung patuloy pa rin ang pagbaba ng level ng tubig dito po sa Angat Dam? Yun po. Sa ngayon po, stable po yung supply natin sa West Zone, pero hindi po natin maaalis, no, na posible pa rin po magkaroon ng localized water service interruptions. At kapag po nangyari ito is ini-ensure po namin na makakapag-release po kami ng ahead ng mga advisories para po makapaghanda po yung ating customers, makapag-ipon po sila ng tubig. Ginagawa po ng Maynila ng lahat, no, para po mag-focus po tayo sa prevention and preparedness. Ayaw po nating umabot sa mga malawakang service interruption. Kaya yun, marami po tayong hinanda, marami po tayong pinrepare na initiatives, na projects para po makaiwas po doon.
Pero yun, kung sakali pong aabot po sa gano'n, ay ini-ensure po namin na maaabisuhan naman po natin ang ating customers. Engineer Calderon, ano sa tingin po ninyo, ano yung pangunahing dahilan? Bakit mabilis ang pagbaba ng water level ng Angat Dam? Kasi how many years na eh? Di ba, ang pinakahuli natin is 2019. So, maraming taon Yes. na hindi tayo umaabot sa critical level. Malaking factor, Doc Hilda, yung ano, yung pagkakulangan sa pag-ulan. Posibleng epekto na po talaga ito ng El Nino. Sa Maynilad side, ginagawa po natin is binabawasan po natin yung dependence sa isang single source para po sa Metro Manila, para po sa West Zone. Isa po ito sa mga natutunan natin no, noong 2019 na napakahalaga po na mag-diversify tayo ng ating water sources para hindi tayo nakadepend at nagre-rely lang sa Angat watershed. So ang Maynilad, nag-focus po kami, nag-invest po kami, nag-develop po kami ng alternative water sources, kagaya po nung source natin sa Laguna Lake. Meron po tayong new water, meron po tayong mga modular treatment plants, and nag-reactivate din po tayo ng mga deep well pump stations para po makatulong and ma-reduce yung dependency natin sa Angat watershed. Pero kung compare mo yung sa 2019 and then yung sa kasalukuyan, ano yung mas mabilis ang pagbaksak ng tubig, yung umabot sa critical level? Case to case po yan, Doc, no? Iba-iba yung factors na pwedeng maka-affect sa pagbaba, yung trend po ng pagbaba ng level natin sa ating Angat Dam. Actually, this morning, tumaas po siya bahagya, no? Isa pong magandang balita ngayon kasi kahapon nasa 159 meters na po yung level natin sa Angat. Pero this morning, umakyat po ulit siya sa 160. So ang ginagawa po namin is nakikipag-coordinate pa kami closely with the concerned agencies kagaya po ng MWSS, Pag-asa, NWRB, ang DNR at NIA para po ma-ensure po namin na available yung lahat ng information na kailangan namin para ma-monitor namin yung status ng ating raw water sources. Kaya ano na rin po, lagi naman po namin sinasabi, matagal na po kaming naghanda, marami po kaming pinrepair na initiatives para maiwasan po yung posibleng effect sa ating water sources kung patuloy po yung pagbaba ng ating Angat Dam. O kasi di ba dito sa Pilipinas, kumbaga tayo ay wet and dry season. And then kadalaang talagang hindi maalis na talaga pagpasok ng buwan ng June, July, actually nga up to December eh. Tuloy-tuloy yung pag-ulan, and then mas madalas pa nga maraming bagyo ang pumapasok sa Pilipinas. Yung malalakas na buhos ng ulan. Yung nga lang, dapat doon sa area ng Angat Dam. Kasi iba, lagi sinasabi nila, lagi na mauulan na. Bakit lagi sinasabi lagi nyo sa dyaryo, sa TV, sa radyo, na bakit nasa critical level, umuulan naman. Tama po, no? Importante po, tama po yung na-mention nyo, Doc Hilda, no? Ang main driver po kasi ng pag-refill ng ating dams is yung pag-ulan. Ngayon po, medyo bawas po yung na-experience natin ng mga ulan. Kaya yun po yung main contributor sa pagbaba po nung Angat Dam sa critical level. And crucial po na yung ulan, doon po talaga babagsak doon po sa ating watershed kasi kailangan po magkatubig yung tributaries, kailangan po mahulog yung volume of water doon po sa mismong Angat watershed para po tumaas yung level niya. Ngayon yung mga recent na na-experience natin ng mga thunderstorm sa Metro Manila, yung iba po dito is na-experience doon sa ibang lugar, dito po sa Manila mismo. Yung Angat Dam po kasi natin, nandun po siya sa Bulacan. Kaya ang minomonitor po natin is yung mga ulan po na kapag umulan po sa Bulacan, yun, babantayan po natin kung ano yung effect nito sa levels ng Angat Dam. So kapag umulan sa area ng Bulacan, so yung mga residente doon sa Bulacan, mas hindi na sila matatakot na makakaroon sila ng matinding baha kasi merong Angat Dam na sasalo. Yes, ma'am. Hopefully, gusto natin na doon lahat bumagsak. Malaking volume of water, bumagsak lahat doon sa Angat watershed para masalo po ng dam, makatulong po siya sa flood mitigation.
sa Bulacan. And at the same time, mare-reinforce din po yung water source natin para ma-ensure na stable pa rin ang water supply natin sa West Zone and sa Metro Manila. Sa ngayon, ang Manila Water po ba ay may sapat bang mo kay reserbang tubig para sa mga susunod na mga araw? Sa ngayon, yes, Doc, stable po ang supply sa West Zone. Pero siguro hindi po ito pang kalahatang guarantee kasi yung actual service conditions po natin sa Maynila. Hindi lang po siya hindi lang po yung level ng Angat ang nagdi-dictate dito, no. Marami pong conditions ang factor para po maka-affect dun sa ating service conditions. Kaya lahat po ito tinututukan po ng Maynila. Ilan po dito is yung demand sa Metro Manila, yung raw water quality natin, yung output ng ating treatment plants, yung level ng ating mga storage reservoir, and yung mga ini-implement po natin na pressure management and network conditions. Kaya ayun, patuloy yung pag-monitor po namin dito and patuloy din po yung pag-coordinate namin doon sa mga concerned agencies. Paano po handa ng ilat dito ka Super El Sorry, Doc Hilda, medyo nag-choppy po. Hindi ko po na-capture yung tanong. Pwede pa i-repeat na lang po. Kapit na po si Engineer. Engineer, narinig ba ninyo ako? Yes, clear naman po, Doc Hilda. Parang nawala po yung connection kanina. Kanina po, tanungan ko, ano ginagawa po ng Maynila para at least baka meron talaga tayo sa paggamit ng tubig ng iyong mga customer. Ginagawa ba ninyo kung sakali talagang kulang na kulang ang tubig sa Angat Dam at hindi pa masyado yung pag-ulan? Ang kanilang tinatanong ko po, yung pressure po ng water na pumapasok sa mga bahay-bahay, ito po ba ay hihinaan po ninyo ng kaunti? Kasi para pagbukas ng gripo, hindi sayang ang tubig. Yes, ilan po yan, Doc, no, sa mga initiatives na pinrepare po namin at currently ginagawa po namin para mas ma-manage po natin yung water supply. No? Though ngayon, stable pa po ang water supply natin sa West Zone. Mahalaga po yung yung prepared tayo, yung ready tayo para anytime kailangan mag-adjust ay makakapag-adjust tayo kung magbago yung conditions ng ating water source. Yan po, na-mention ko po, mayroon po tayong ini-implement na mga pressure management initiatives para po hindi po excessive yung pressure na pumapasok sa ating mga bahay para bawas din po yung yung opportunity na magkaroon ng wastage. And isang mahalagang factor po na naitutulong po ng pressure management ay nakakatulong din po siya doon sa pag-reduce ng leaks po natin, yung losses po natin sa system or yung tinatawag nating non-revenue water. Katunayan ay nag-intensify po ang Maynilad ng mga initiatives and projects para po mapababa yung ating non-revenue water. Kasi lahat po ng tubig na tumatapon, yung hindi po na-utilize is mahalaga kapag na-recover natin ito. Pwede po natin to reallocate as water supply sa ating customers. Actually, yung yung ating customers, yun din po, no, ang hiling po ng Maynila is mag-observe po tayo ng responsible water use. Kasi bukod po sa paghahanda ng Maynila para mas ma-manage ng maayos ang ating water supply, malaki rin pong tulong kung magko-contribute din po ang ating customers sa overall na pag-manage ng ating water supply. Kasi ang water supply naman, shared responsibility ito. Kahit sa maliliit na bagay na magagawa natin sa kanya-kanyang tahanan, makaka-contribute po ito, no, na ma-ensure yung water security sa Metro Manila. Ilan po dito siguro, Doc, ang ma-advise po namin na magandang gawin ng ating customers is mag-consume lang po, maging responsible water user, mag-consume po tayo ng tubig na ayon dun sa pangangailangan lang po natin, i-prioritize natin yung mga essentials, kagaya po ng pag-inom ng tubig, yung pagluto,
Yung paggamit po ng tubig for hygiene, for sanitation, yan po yung mga pinakamahalaga. Tapos, isang misconception po actually, Doc, yung kapag may nakikita tayo sa bahay, halimbawa, yung gripo, yung mga water fixtures natin tumutulo, or yung sa toilet natin, tuloy-tuloy sira yung toilet natin, tuloy-tuloy yung pagdaloy ng tubig. Mukha siyang maliliit na bagay, pero sa katotohanan, kapag maraming ganitong nangyayari sabay-sabay for a long period, marami pong volume of water ang natatapon. Kaya ang importante is maging aware tayo, maging vigilant tayo sa mga ganitong bagay, and i-ensure po natin na na may saayos po natin yung plumbing system natin kapag may suspected po tayo na leaks sa ating mga tahanan, para po maka-recover tayo ng non-revenue water and ma-reallocate po natin to as water supply para mas marami pong tubig yung mapakinabangan ng ating customers. Kapag ang yung mga customers po na may hirap, syempre napapansin po ninyo doon sa water bill nila, kapag nakita po ninyo na medyo tumaas ang water bill nila, yung sabihin natin dati nasa 1,000, bigla siya ng 3,000, kino-call na rin po ba ninyo ng attention yung customer po ninyo tanungin baka meron kayong mga may tagas ang tubig ninyo o anuman, para malaman din nila. Siyempre, di naman din habol ng Maynila na makasingil kayo ng malaki. Siyempre, ang gusto naman natin ay makatipid tayo ng tubig. Of course, Doc, closely monitor po namin yung mga consumption ng ating customers. Kung makikita niyo po sa bill, meron po dong historical consumption. Makikita natin ano yung consumption natin ng previous month, and then ano yung consumption natin for this billing period. Kapag minomonitor po ng team namin yung trend niyan, kapag mayroon pong biglang pagtaas, yung hindi po yun yung usual consumption nila for the past few months, tapos biglang tumaas, isa po itong indicator kasi na posible na either nag-consume sila talaga ng malaki, baka karoon sila ng bisita, pero pwede rin po na indicator ito ng leak sa kanilang plumbing system after the meter na po ito, sa loob na po ng kanilang tahanan. Kaya kapag may nakita po kaming ganitong data or trend, kino-contact po namin yung customers. Also, sa part naman po ng ating customers, pwede rin po natin ito ma-verify on their own. Yung meter po natin, meron po siyang bilog na umiikot po. Yun po yung sign na mayroong flow, mayroong tubig na dumadaan sa meter papasok sa ating tahanan. Ngayon, isang way to check kung may suspected leak tayo sa ating plumbing system is isara po natin lahat po ng water fixtures sa loob ng bahay. Yung faucet, yung shower, isara natin yung valve ng ating toilet, halimbawa. And kapag sure po tayo na wala na pong water consumption sa loob ng bahay, pwede po natin balikan yung meter, check natin kung umiikot pa rin siya kahit mabagal. Kasi dapat wala po talagang movement yun kapag walang consumption. Kapag umiikot pa rin siya, kahit bahagya lang yung pag-ikot, indicator po ito na mayroong leak dun sa plumbing system. Kaya mahalaga pong makipag-usap po agad sa mga plumber, sa mga tubero para po maisaayos po yung plumbing system natin sa loob ng bahay. Tapos nakita ko po na ang Maynila parang very aggressive po kayo, na nakikita ko doon sa may area ng Rizal Avenue dito sa may Caloocan. Yung parang lagi po ba kayo nagpapalit ng mga pipes para mas ang purpose nun para mas malakas ang flow ng tubig, o yung para mas malinis ang tubig? Part po yan, Doc, sa mga maraming initiatives po namin para mapababa yung ating losses, yung pag mga leak, yung mga non-revenue water natin sa ating system. Priority po ng Maynila dito, kasi as mentioned earlier, yung recovered po natin na leaks, pwede po natin siyang ma-reallocate para po sa benefit ng ating customers. Marami po kaming projects na ongoing and marami po kaming plan para po makapag-replace ng pipes, mabawasan po yung leaks, ma-replace po yung old pipes, and meron din pong pressure management para maiwasan po yung excessive pressure. Lahat po yan kapag nagagawa po natin, pag nako-complete po natin, bukod po sa pag-recover ng non-revenue water, nakakatulong po ito dun sa magandang distribution ng tubig sa ating customers, and nakaka-ensure din siya ng hindi ma-ensure na maganda yung water quality na nakakarating sa ating customers. Okay, ito po ba ay initiative ito ng Maynila
na baguhin ang mga all pipes na para siguraduhin na walang tagas. Siyempre yung mga tagas minsan nandun sa may bangketa, hindi sa loob ng bahay. Kaya minsan pagka nakakakita ako, sabihan ko na tumawag kayo sa Maynila at para mapuntahan agad kasi sayang yung malinis na tubig na nasasayang. So ito po talaga ay talagang nasa plano po ng Maynila na magpalit talaga ng mga bagong pipes at mga malalaki para to ensure na maganda ang pagpasok ng tubig sa mga bahay-bahay. Tama po yan, Doktora. Part po yan ng intensified program namin ng NRW reduction. Bukod po dun sa mga nakikita natin na mga leak, kagaya po ng na-mention nyo, yung kapag dumaan po tayo sa labas ng bahay, sa kalsada, minsan meron tayong nakikitang Mm, tumatagas. Minsan kapag malakas talaga, bumubulwak pa nga po yan. mm. Yan po, binabantayan po namin yung ganyan. Humihingi din po kami ng tulong, kagaya po ng na-mention na po, yung sa ating mamamayan, kapag may nakita po kayong leak, pag may nasuspetsya po kayong illegal connections, ganyan, pwede nyo po i-report sa Maynilad para po matugunan po namin agad. Kasi mas mahabang panahon po na tumatagal yung mga ganitong leak, mas maraming volume of water po yung natatapon at nasasayang imbis na napapakinabangan po ng ating customers. Bukod po dun sa yung na-mention na po, no, minsan sa kalsada, minsan sa bangketa, minsan nasa ilalim po ng kalsada, hindi nakikita. Pero marami po, madalas may mga leak po. Lalo na kung luma yung pipes natin at kung halimbawa hindi pa po siya nare-replace, posibleng may mga leak po na hindi nagsa-surface kung tawagin or underground lang siya. Meron din po kami mga activities na part ng program, kagaya po ng leak detection para po matukoy natin nasaan ba yung mga leak. Mini-measure po namin ng tama yung tubig para makita natin kung saan napupunta yung tubig. Isang indicator din po to para matrace natin kung saan posibleng tumatapon ng tubig. And also, nag-i-implement din po kami ng meter management para ma-ensure po na tama po yung mga meters namin, calibrated siya para ma-measure po natin ng tama yung ating tubig na dumadaloy sa ating network. And at the same time, yung na-mention ko po kanina, pressure management, nag-i-implement po kami ng ganyan para po hindi po excessive yung pressure at hindi po mas maraming tubig ang tumapon sa mga leak. Lahat po yan, part po ng initiative ng Maynila para po mas maging efficient po yung ating water supply, yung ating water network at mas makinabang po ang ating customers sa tubig na pumapasok sa system galing sa ating water sources. So, masasabi mo ba, Engineer Calderon, na malaking naitulong doon sa nangyari before, noong 2019, nung time nung nagkaroon tayo ng water interruption, yung pagkarasyon ng tubig. So, doon kayo, after that, nag-ano na kayo, pinag-aralan na ng Maynila, kung maulit ito, ano na mga contingency na pwede na natin gawin. Dahil like ngayon, na itong taon na to, na ulit. So, kumbaga sa napaghandaan na ng Maynilad na. Yes, coming from 2019, yung experience po natin nun, isa po yun sa mga historical na mababa po talaga, no? Bumagsak po yung level ng Angat Dam natin. So, ginamit po natin yung data na na-generate po natin nun, yung experiences po natin, para ma-ensure natin na makapag-prepare tayo ahead. Kasi yung El Nino po, parang siya climate cycle siya, umuulit-ulit siya. I think every 4 years po siya. So, depende po yun, no? Marami pong factors na nagdi-dictate pagdating sa El Nino. Pero bound to happen again ang mga ganitong phenomenon. Kaya in-ensure po namin since 2019, nag-plan po ang Maynila at nag-prepare, nag-invest. Focus po kami sa pag-diversify ng water sources, pag-reduce ng NRW. Katunayan, meron po tayong isa sa mga bago po nating alternative water sources, yung New Water, na nag-water reuse po tayo, no? Para po makadagdag and makabawas po sa dependency natin sa Angat watershed. Lahat po yan, pinag-aralan natin, pinatupad po natin since then, at patuloy po natin ginagawa ito ngayon. At masasabi ko po, this year for 2026, mas marami na tayong tools, mas marami na tayong operational tools compared po nung 2019. Kaya continuously, minomonitor pa rin namin, nakikipag-ugnayan po rin po kami sa mga concerned agencies para po ma-monitor natin kung ano yung posibleng effect ng El Nino sa ating water supply this year. May tulong po ba ang Lamesa Dam? Kasi 'di ba ang pag-ulan dito sa area natin, dito sa may area din ng Lamesa Dam, may tulong din po sa pag-supply ng tubig na makukuha po ng Maynilad.
Actually, yung Lamesa Dam Doc is ano, no, sa loob ng Lamesa Dam compound, nandun po yung mga treatment plant namin. Katunayan, nandyan po yung dalawa sa pinakamalalaking treatment plant ng Maynila. Oo. Pero yung laman po ng Lamesa Dam mismo, ano po siya, hindi po yun for Maynila. Para po ito sa East Concession. So, storage facility po nila yon. Kami po yung storage facility namin. Meron din po kaming malaking reservoir sa Quezon City din po siya. Doon po Mm. napupunta yung treated water namin after being treated sa aming treatment facilities. And though ano no, kung hindi man namin na-utilize yung Lamesa Dam, isa rin po sa initiatives and in-ensure po namin na magawa ng Maynila to prepare para po sa posibleng pagbabago ng conditions ng water source natin. Tinaasan din po namin yung capacity namin ng storage coming from 2019 in the previous years. Nag-increase po kami ng capacity namin to store water and nag-increase din po kami ng capacity namin to treat water para po mas ma-ensure namin na stable po yung water supply sa West Zone. Pwede po ba malaman anong mga area na kinikater po ng Maynila? Sa Metro Manila, yung West Zone po, no, ang naka-toka po or naka-assign sa Maynila. Mula po North Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, South Caloocan, sa Manila po. Tapos going to the south, sa Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, tsaka ilang municipalities and cities po sa Cavite. Yan po yung part po ng West Zone na sinusuplayan ng Maynila. So far, alam po ba ninyo kung saan ang medyo mas malakas gumamit ng tubig? Kung saan po yung mas maraming customers, doon po talaga expected na mas marami pong konsumo. Sa pagkakaalam ko po, maraming consumption going to the south kasi nandyan po yung part natin ng expansion, no? Yung areas na meron pa po kaming hindi covered, kagaya po ng ibang areas ng Cavite. And nagkataon, ito rin po yung areas na medyo malayo po, no, sa ating water source sa Angat. So, in-ensure naman po namin, no, marami po kaming facilities na nagsusupply ng sapat na water supply sa areas po natin sa south. Sa tingin po ba ninyo, Engineer Calderon, every year, lagi tayong nananawagan sa ating mga customers na magtipid ng tubig, yung tamang paggamit ng tubig, yung aksaya ng tubig. Based sa inyong experience, syempre nakikita naman ninyo sa mga water bill, mga consumption. Sa tingin po ba ang mga tao ay sumusunod na ba o nadidisiplina na ba sila na kumbaga sila po ba ay nagtitipid ng tubig? Syempre, dapat lang naman na magtipid sila ng tubig kung sige, unang-una lalaki ang kanilang water bill. So, pero syempre ang habol naman natin na sana kahit wala sila sa bahay nila, nasa public area nila, nasa mall, dapat tulungan din nila yung mall na magtipid din ng tubig. Yes, Doktora. Sa katunayan, thankful po kami, no, na nai-invite po kami sa mga ganitong program kagaya po ng inyong program ngayong umaga. Kasi ang advocacy or ang goal po natin talaga is water education. Gusto po nating mag-spread ng awareness sa importance po ng water supply sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Kasi talagang mahirap kapag walang tubig. Right now, totoo, marami pong paniniwala na unang-una ang Pilipinas, archipelago siya. Multiple islands, surrounded po tayo ng dagat. Kung iisipin po natin, napaka-abundant ng water bodies surrounding the Philippines. And during rainy season, yun, kapag intense yung pag-ulan, bumabaha. So ang thinking talaga, common na na thinking na maraming tubig at baka maraming hindi naniniwala na mayroong kakulangan or mayroong potential na magkaroon ng impact sa ating water supply. Kaya napakahalaga po talaga ng responsible water use. Gumamit lang po ng sapat na volume of water ayon sa ating pangangailangan. Kailangan maging conscious tayo. Kailangan maging aware tayo na yung tubig, shared talaga siya na responsibility. Kasi
Kahit isipin natin na maliit na contribution lang sa yung leaking na water fixture sa bahay, or baka may nakita tayo sa labas na tumutulo sa metro, or medyo may nakikita tayo nagli-leak na pipe, pag-isipin natin maliit na bagay lang 'to. Pero kapag marami po kasi ito 'no, sa buong West Concession, sa buong West Zone, and tuloy-tuloy na nangyayari yung pag-leak or yung, hindi responsible na water use, 'pag pinagsama-sama po natin 'to, meron po siya talagang impact sa ating water source, sa ating water supply. Kaya mahalaga po 'no, na maging aware ang bawat Pilipino na meron tayong maiko-contribute para mas maging secure po yung water supply natin. Hindi lang ngayon, for sure, for the future, mas maraming water supply ang kailangan natin kasi patuloy naman po yung pagtaas ng population 'no, ng bansa, ng Pilipinas. Kaya magre-require talaga siya ng ano, ng sustainable water supply. Kaya ilan din po sa mga ginagawa po ng Maynilad 'no, bukod po sa pakikipag-coordinate sa mga media programs kagaya po ng programa niyo 'no, meron din po kaming team na nakatutok or tumutulong sa pag-spread ng awareness o yung water education nga kung tawagin natin 'no, regularly nakikipag-coordinate kami, nagsasagawa kami ng mga information drive, awareness campaign, learning session sa mga school, sa mga students, sa mga community, sa mga barangay, sa lahat po kung saan po natin pwede ano 'no, iparating ang importance ng water education. Lahat po 'to in-explain sa mga ganitong pagkakataon, ini-explain po namin ano ba yung importance ng ating water resources, bakit mahalaga na protektahan natin 'to, bakit mahalaga yung responsible water use, and nagshe-share din po kami ng mga practical water saving habits para po makatulong sa ano, sa ating mga kababayan para ma-ensure po natin yung responsible water use. Meron din po kaming mga pino-post sa aming mga social media page para po maiparating po sa ating customers kung gaano ka-important talaga yung pwedeng mai-contribute ng bawat isa. Lalo na ngayon 'no, mas prone po tayo, parang mas mataas, mas variable na po yung climate conditions natin, and magma-matter po talaga dito yung ano, yung maprotektahan natin yung ating water resources. Engineer, meron pong katanungan na ang tanong po, kapagka malakas ang ulan at nagbaha, hindi po ba posibilidad na gawin ng Maynilad ay sipsipin yung tubig baha para at least yung tubig na yun kung pwede daw sipsipin ng water tank ng Maynilad para sayang din daw yung tubig na yun? Bukod po sa water supply 'no, malawak din po ang programa ng Maynilad pagdating sa wastewater management. Patuloy po yung pagtayo po ng Maynilad ng mga wastewater reclamation facilities. Naglalatag po kami ng sewer lines and networks para po ma-capture po natin yung mga wastewater and ma-treat bago po i-release pabalik sa ating bodies of water. Isa po yan sa mga obligation po ng Maynilad 'no, sa ating customers. And actually, yun na-mention ko po kanina yung New Water. Ito po ginagamit po na yung technology na water reuse, kung saan imbes na ibalik po natin agad after treating the wastewater para bago siya ibalik sa ating bodies of water, meron po tayong added step, pero po tayong mga new water treatment plant kung saan yung wastewater effluent na yon na treated na at pasado na sa standards, tinitreat natin uli para po magamit as drinking water naman, na ini-ensure naman natin na safe inumin at pasado rin po sa standards ng drinking water. So yan, isa po yan sa mga latest initiatives po ng Maynilad para po ma-ensure na wala tayong nasasayang na tubig, and mababawasan din nga po yung dependency natin sa isang water source kagaya po ng Angat Watershed. Ano po ba ang iyong mensahe sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa radyo, at the same time po sa mga nanonood po sa ating sa Facebook at sa YouTube channel po? Yun po, siguro unang-unang magpapasalamat po ako sa opportunity na nakapag-share po ako no, ng sitwasyon po ng Maynilad in relation po sa ating weather conditions ngayon. And makakaasa po ang ating customers na patuloy po na gagawin ng Maynilad yung paghahanda, yung investments, yung operational measures para ma-maintain natin na reliable yung ating service sa West Zone.
Ang hiling ko na lang po siguro sa ating mga nakikinig ngayon and sa mga customers ng Maynilad, hindi lang po customers ng Maynilad, lahat po tayo, no? Kasi lahat po tayo merong may co-contribute sa protect sa ating water resources. Yun pong na-mention ko pong responsible water use. Kung sama-sama po tayong nagiging responsable sa pag-consume ng tubig, nagre-report po tayo ng leaks, or illegal connections. Pag lahat po tayo nagtulong-tulong, lahat tayo kapit-bisig na mabawasan yung leaks natin and maging responsible nga sa paggamit ng tubig. Malaking factor po ito na makakatulong po ito para ma-ensure yung water security sa ating community. Oo. Maraming salamat po, Engineer Rex Calderon. Sana po sa ulitin kapag kailangan natin ng update. Sige po, maraming salamat po, Doc Hilda, at salamat din po sa lahat po na nakikinig ngayong umaga. Yan po, ang nakasama po natin ay si Engineer Rex Calderon mula po sa Maynilad Water. Ang ating napag-usapan ngayon ay paalala na ang tubig ay hindi isang yaman dapat natin ipagwalang bahala. Pagkapat may mga paghahanda ginagawa ang pamahalaan at ang ating mga water service providers, ang tagumpay ng mga ito ay nakasalalay din sa pakikiisa ng bawat isa sa atin. Hindi natin kontrolado ang panahon o ang pagdating ng matinding tagtuyot, ngunit kontrolado natin kung paano natin ginagamit ang bawat patak ng tubig. Ang simple pagsasara ng gripo kapag hindi ginagamit, ang agarang pagpapagawa ng mga tumutulong tubo at ang pag-iwas sa pag-aksaya ng tubig ay maliliit na hakbang na kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking ambag sa pangangalaga ng ating pinakamahalagang likas ng yaman. Ang tunay na kahandaan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng infrastruktura o mga programang ipinatutupad, kundi sa kamalayan at disiplina ng bawat mamamayan. Kung sama-sama tayong kikilos ngayon, mas magiging matatag tayo sa pagharap sa anumang epekto ng Super El Nino at iba't ibang hamon dulot ng nagbabagong klima. Naway ay magsilbing paalala ang ating talakayan na ang bawat patak ng tubig ay mahalaga at ang pangangalaga nito ay pananagutan nating lahat. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:51 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos sa ating sa pagbabalik, meron pa tayong pag-uusapan, kaya nakatutok lang po kayo dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na Po kayo nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama ang inyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Dito sa DWBL 1242 kHz ang radyo ng serbisyo publiko. At sa ating sa mga nakasubaybay po sa Facebook at sa agaran serbisyo o sa Hilda Ong agaran serbisyo lady YouTube channel. Syempre po dito po sa DWBL Radio YouTube channel po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa ating ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:55 ng umaga. Ang time check na ito ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. So kanina napag-usapan po natin ang tungkol po sa ang gandam ay nasa critical level na, pero at least nagbigay din ng magandang balita si Engineer Rex Calderon dahil nga kahapon ang tubig po ay nasa 159 meters, pero ngayon tumaas naman siya ng 160
sana yung sa pag-ulan-ulan ay makatulong na sana tuloy-tuloy ang pag-ulan. Pero ang pag-ulan dapat ay dito sa mga area po ng Bulacan. Kasi kung dito lang sa Manila, hindi sa Bulacan, hindi pa rin madagdagan yung tubig doon sa watershed, doon sa may Angat Dam. Kaya sa ngayon, kailangan talaga natin ay magtipid tayo sa paggamit ng tubig. Kasi kahit na po napaghandaan na ng Maynila at Water, pero sa parte po natin, need pa rin natin na magtipid sa paggamit ng tubig aside from na makatipid din tayo sa pagbayad ng ating water bill dahil 'di ba ngayon ay halos lahat ay mahal. Mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang krudo, yung gasolina, LPG. So dito naman, ito ay para sa lahat. Ang pagtipid natin sa tubig hindi lang dahil para maka-save tayo sa binabayaran. Kaya kanina ang in-advise po ng Maynila, kapag napansin po ninyo na biglang tumaas ang bayarin nyo, dati-rati lagi kayong nasa below 1,000, tapos bigla kayo ng 1,005, bigla kayo ng 2,000, yun, mag-ano na po kayo. Sundan mo yung advice kanina po ni Engineer Calderon, lahat ng gripo, isarado po ninyo. And then, pagkasarado na lahat, tingnan po ninyo yung water meter. Kapag ang water meter ay naka-steady, hindi gumagalaw, ibig sabihin walang problema. Pero kapag nakita po ninyo, umiikot pa siya, ibig sabihin, meet na ninyo, mag-ano na po kayo, magtanong-tanong na po kayo ng tubero na kasi meron naman nila na para malaman nila kung saan ang nasasayang na tubig sa inyo. O kaya, ang unang-una, check po ninyo yung water closet nyo kasi doon ang kadalasan yung pag-pindot nyo ng flash, pero tuloy-tuloy ang agos ng tubig doon kaya yung water tank, hindi siya napupuno. Pero tuloy-tuloy ang sayang ng tubig. Kaya yun ang one of the reason kadalasan nasa banyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Naway ay may napulot kayong kaalaman na maaari ninyong magamit para sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tamang impormasyon, maagap na aksyon, ang susi sa maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may mga katanungan, suhestyon o nais ipaabot na concern, patuloy lamang po kayo makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng ating mga official social media accounts. Ako muli si Dr. Hilda Ong, ang serbisyo ay mabilis, maasahan at may malasakit. Hanggang sa muli dating pagsasama dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. See you tomorrow. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch